gabi sa bawat isa. Muli, light devotion tayo. Dito pa rin tayo sa chapter 14. At umpisa natin sa verse 14 hanggang 27. Hanggang 27 lang tayo. Okay? So, yun, umpisa na natin. Verse 14. Pagbabayaran ng tao ang likoniyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan. So ang mangmang pala, lahat ng mapakinggan niya ay pinaniniwalaan niya. Kaya ulit, huwag tayong maging mangmang, maging matalino at siyasatin ang ating mga naririnig. Dahil sabi dito sa baba nung verse 15 ulit, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang patutunguhan. Yun. Ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang patutunguhan. So, hindi lang tumutukoy ito sa patutunguhan, kundi tumutukoy din to sa magiging sitwasyon natin kung yun ay ating uunawain, yung ating bawat maririnig, ano yung magiging impact nun sa atin. Kung sisiyasatin nating mabuti, kung yun ay mabuti ba or makakasama sa atin. So, dito na tayo sa verse 16. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay laging nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, mapapagkatiwalaan at igagalang ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ay bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay ang kanyang karunungan, ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malalayo sa bitag ng kamatayan. So, ang pinaka natutunan ko dito, bukod dun sa nabanggit ko, na-share ko dun sa verse 15 ng chapter 14 ng Kawikaan, ay itong verse 23. Na bawat pagsisikap pala natin ay may pakinabang. So, ano ba yun? Pagsisikap natin, ano yung purpose ng ating pagsisikap? At ano yung magiging pakinabang sa atin nun? At nawa, kung ano man yung pinagsisikapan mong abutin, marating, or ano pa man, ay nawa ay malaki yung maging impact dun sa magiging kinabukasan mo. At kadugtong to nung verse 27 ng chapter 12 ng Kawikaan. Kung di ako nagkakamali. Ito yun. Ngunit ang masipag ay laging may magandang hinaharap. So kung pagsasamahin mo yung salitang masipag at yung pagsisikap,
magkakaroon ka ng magandang hinaharap at malaki ang magiging pakinabang ng pagiging masipag at pagsisikap sa ating buhay. Malaki yung magiging impact nun para sa ating kinabukasan. At yun lamang at maraming salamat. See you to next devotion natin. At yun, patuloy nyo akong samahan at patuloy nyo akong tulungan na na matapos tong book ng Kawikaan. Ayun, hanggang dito na lamang. Maraming salamat dahil patuloy niyo akong sinasamahan at nawa meron kayong nakuhang aral doon sa chapter 14 verse 14 hanggang 27 na ating tinalakay ngayon. At yun, patuloy lang tayo sa ating pagbabasa ng Bible. At nawa ay patuloy ko kayong nahamon, na-encourage na magbasa ng Bible sa mga kapwa ko kabataan ng bawat churches. Ay patuloy tayong magpakalago. And good night. See you to next devotion.